Hello everyone! Maligayang pagpabalik po sa aking podcast channel, YouTube channel ko. Eto, chika ko ah. Okay, sige, ito yung chika ko. Ito na ang chika ko. Ito na ang chika! Ito na ang chika ko! Ito na ang chika ko. Welcome back to my channel! Welcome back po sa lahat po ng nandito ngayon sa aking podcast. Maraming salamat po sa suporta na binigay nyo sa akin nung unang episode natin. Yes, maligayang pagbabalik po sa inyo. And sa mga bago lang po dito, welcome po kayo sa akin. Yes, hello. Ako po si Mouch, na nakilala sa TikTok sa pagiging madaldal. Bago pala tayo magsimula ng ating chikret at chikahan, syempre gusto ko lang muna mag-reflect sa mga nangyari nung nag-upload ako ng first episode. So, syempre habang pinapanood ko siya, habang ini-edit ko siya, na-realize ko na grabe, parang kulang, parang may kulang sa akin. Saka parang sobrang haba. Feeling ko dapat ano lang tayo, 30 to 45 minutes lang siguro or mas maikli pa, sana. Pero grabe pa rin yung suporta na binigay niyo sa akin. Kaya salamat po. Maraming salamat sa lahat ng mga tumambay, nanood, naghintay ng aking first episode ng podcast. Grabe, thank you. At ito na nga, dami pang sinasabi. Simulan na natin yung chika. Yun naman yung pinunta nyo, di ba? Ba't kayo nandito? Simulan na natin agad. Siyempre, alam naman natin lahat na may program tayo sa podcast na ito. Kung saan ang una nating gagawin ay mag-share ako sa inyo ng mga sikreto or mga chikret ng mga tao-tao na hindi natin kilala. Ngayon pala, for our second episode, gusto ko 10 yung chikret na babasahin natin. Kaya naman wag na tayo magpatumpik-tumpik pa, ba't pa tayo naghihintay dito? Simulan na natin to. Ready ka na ba? Kasi ready na ako. Hindi ko pa to nababasa. Babasahin ko pa lang. Kaya naman ito na. Simulan na natin. Let's go. Ang ating first chikret ay, kinuskus ko ang toothbrush ng stepfather ko sa inodoro. Alam nyo, dapat hindi na tayo masyadong nagre-react or dapat hindi na tayo masyadong nagsasalita o alam nyo yun, dapat wala na tayong masyadong sinasabi sa mga chikret na to. Sunod-sunodin na natin. Itong second chikret natin ay nabasa ko na to sa live. Kaso wala lang, gusto ko lang din i-share dito. So ito ang second chikret natin. Hindi ko pa natatapon yung napkin ko, 5 months na yun. Sobrang, Diyos ko po, dugyot. Ang ating third secret, ginastos ko po yung ambagan namin sa school. Pero ang sabi ko sa mga kaklase ko, nabigay ko na sa advisor namin. Nakokonsensya po ako. Bakit mo ginastos? Mali yon, ibalik mo. Para mawala yung konsensya mo, ibalik mo. Ano ba yan? Sabi ko, wag na mag-comment-comment eh. Bakit pa nag-comment-comment? Okay, next. May imaginary boyfriend ako. Every time natutulog nami, nagawa ako ng scenes na lagi kaming magkasama. And ang swerte-swerte niya sa akin. Lagi niya akong pinoprotektahan. Hindi ko alam kung bakit ako ganun. Ooh. Next secret. Hi, I'm a minor and muntikan na ako magkarelasyon sa 40 plus years old. Girl, wag mong itutuloy yan. Please. Muntikan, hindi natuloy, pero wag mo nang uulitin yan. Eh, sabi mo, wag lang mag-comment. Bakit nag-comment na comment? Ay, nako. Ang daldal talaga. Okay, sige, next. Secret ko po, kapag wala si mama, kumukupit ako ng 50 pesos. Magnanakaw. Mag-sorry ka sa mama mo. O, di ba? Ayun na naman ako. Comment na naman ako. Sabi ko na naman sinasabi. Ayos. Okay, next na secret na po tayo. I love my parents so much. But sometimes, I wish iba parents ko. Aww. Next, I cheated on my exams and quizzes because I wanna fit on others people's standard. Oh, please, wag na. Tatanggapin ka ng mga taong gustong tumanggap sa'yo. Ay, ito na naman, si comment na naman. Next, umiihi ako sa Tupperware. Totoo ba to? Kadiri ha?
Napakain ko ng dog food yung pamangkin ko. Girl. Okay, next. Ito, seryoso to guys ha. I was sexually harassed by my best friend's brother. That was when we're 5 or 6 years old. We're 18 now, and I still can't speak up about what happened and tell her about it. Since her brother's image is like the perfect brother and son who's smart and caring. He's like the anyone's dream son's image. Ay, nako. Diyos ko po. Kung sino ka man, I know, natatakot ka. Pero kung kailangan mo lang naman ng kausap, pwede mo naman akong kausapin. Okay? Kung kaya ko lang yakapin ka, ginawa ko na. Wow. Sobrang comforting naman bigla naman. Okay, mag-proceed na tayo sa ating second program. Wow. Second program. Parang ang bilis natin, ha? Ang bilis natin. Alam ko na medyo mabilis-bilis tayo dun sa Secret kasi nga gusto ko talagang bilisan siya ng konti para marami tayong ma-share. Tapos itong ating program talaga, gusto kong mag-take ng time. Yeah. Kasi nga chikahan nga, chikahan ko nga kayo. Tingnan mo tumataas pa yung paa ko. Gusto ko talaga nga i-share talaga sa inyo kung ano yung mga chismis or mga chika na shinare sa akin bilang madaldal, i-share ko na din sa inyo. Ready na ba kayo? Magsimula na tayo sa ating second program or ating main event. Yes. Okay, ito na. Andito na tayo sa main event. Nasulat ko na lahat ng mga ichichika ko sa inyo kasi sobrang ready ko. Wow. Ito na nga, 'di ba? Simulan na natin 'to. Huwag na tayong masyadong pinapatagal kasi parang feeling ko yun yung kailangan kong i-improve from my past episode na parang masyadong matagal yung pacing ng podcast ko. So gusto ko sana bilis-bilisan, 'di ba? Ganon. So ito na nga, mag-proceed na tayo sa ating first chika. Nabasa ko na 'to. Nasulat ko na nga eh. And medyo na-review. Pero ito na, makinig na kayong lahat dahil ito na ang chika ko. Yes! Okay, para po sa ating first na chika, ito po ay galing kay Ray Ray. So, shoutout sa iyo, Ray Ray. Maraming salamat sa pag-send mo ng chika sa akin. So, ito na nga, simulan na natin. Si Ray Ray kasi ay isang normal na high school student. Ngayon, sa kanila kasi, sa eskwelahan nila, whole day, parang lahat ng high school na kasi ngayon, whole day talaga pumapasok from 7 a.m. to 3 p.m. or 8 to 5, ganyan na sila. So since mahaba yung araw nila sa eskwelahan, syempre nagdadala sila ng toothbrush. So ayun na nga, tapos na silang kumain. Normal na araw lang. Kaso si Ray Ray, nalimutan niya yung kanyang toothbrush. Pero may dala-dala siyang tongue scraper. Wow. Ang bongga ng tongue scraper So may dala-dala siyang tongue scraper. So ayun, tinawag niya na yung friend niya, "Uy tara, punta na tayo ng CR." So yung friend niya naman, nag-toothbrush, siya naman, nagto-tongue scraper siya. So sabi niya naman sa akin dito, nung binabasa ko siya, nag-toothbrush naman daw siya bago siya pumasok ng school. Pero syempre, magto-tongue scraper na lang daw siya since nalimutan niya nga daw yung toothbrush niya. So ngayon, habang nasa CR sila, yung habang nagta-tongue scrape siya, habang ini-scrape niya yung tongue niya, yung kanyang kaklase ay nakatingin sa kanya. Parang naa-amaze or hindi alam, parang saan mo nabili yan? Parang ganun yung tingin eh. Siya naman, tuloy-tuloy lang, ganyan-ganyan lang siya. So maya-maya, nag-share sa kanya yung friend niya. Sabi ng friend niya, alam mo kung anong ginagamit kong tongue scraper? Sabi niya naman, ano be? Kutsara. Kutsara daw yung ginagamit niya. So, syempre nagulat siya kasi, ano ba yan, kutsara? Bakit ba? Wala ka bang pambili? Parang ganun yung panag-uusapan nila. Tapos hindi na lang nagsalita yung friend niya. Hanggang sa parang yung tingin ng friend niya dun sa tongue scraper, iba. Sabi ngayon ni friend kay Ray Ray, "Be, pwedeng pahiram ako?" Sabi naman ni Ray Ray, "Ha? Bakit? Patry ako niyan. Gusto ko din ni-scrape yung tongue ko." Be? Seryoso ka ba? Hihiramin mo yung tongue scraper ko? Oo, be. Hihiramin ko.
Hindi daw alam ni Ray kung ano yung ire-react niya, kung ipapahiram niya ba o ano, hindi niya talaga alam yung gagawin niya. Pero since friend niya ito, like bestie-bestie sila, pinahiram niya daw yung tongue scraper niya sa bestie niya. Grabe yung friendship nila, te. Sobrang komportable nila sa isa't isa. Parang, "Be, pero nga ng tongue scraper mo, amin gamitin ko lang din sa akin. Parang medyo may puti-puti na kasi yung ano ko, dila ko eh." Ay, naku, Diyos ka, Kadiri. Pero sige, kung trip niyo yun, maghiraman kayo ng tongue scraper, okay lang sa inyo. Sa amin, Kadiri. Okay, okay. Mag-proceed na tayo sa ating next na chika. Okay? So ito, medyo may pagka-sad chika pala to. Okay? So ito na, simulan na natin ang ating second chika. Kinuwento sa, hindi ko siya nabasa. Okay, ichinika sa akin ito ng aking ama. Mabilis sa backstory lang, magka-video call kami ni Papa, napanood niya daw yung podcast ko, tapos sabi niya, may isi-share daw siya sa aking story. Sabi ko, sige, ano yun? So nakinig ako. Shinare niya sa akin. So ito na, isi-share ko naman sa inyo. Dahil madaldal ako at saka chismosa tayo. So ito na, kayo din naman, chismosa. So ito na, mag-proceed na tayo. Si papa ko kasi ay matagal siyang nag-abroad. So ngayon, meron daw siyang katrabaho sa Saudi before na sobra-sobrang magmahal. O, kayo ba? Paano ba kayo magmahal? Ano yung pinakakaya niyong gawin kapag nagmahal kayo? Sagutin niyo. Go. Hindi. Anyway, edi ayun na nga. Itong katrabaho ng tatay ko, meron daw siyang girlfriend sa Philippines. Uy, Philippines! Okay, so syempre since nasa Saudi sila, may girlfriend siya sa Philippines. Tapos itong girlfriend niya, ang kurso ng girlfriend niya ay nursing. Syempre, hindi ganun siguro kayaman ng pamilya ng girlfriend niya. And since may pera naman siya, siya ang nagpaaral sa kanyang girlfriend. First year, second year, third year, fourth year, pinaaral niya daw ang kanyang girlfriend. Ngayon, fourth year na. Last sem na daw nila. Ang problema, itong si katrabaho ng tatay ko ay nag-open up daw sa kanila. Hindi na daw nagre-reply sa kanya yung kanyang pinag-aaral na girlfriend. So, syempre parang ang sakit nun sa puso kasi parang ang nangyayari, hindi na nga ako makapagpadala sa pamilya ko, inuna kita eh. Tapos hindi mo ako re-replyan ngayon. Parang ganun daw yung nangyari. Hanggang sa makalipas ang ilang araw, di pa din nagre-reply. Nalaman na lang daw nung nasa Saudi, nakatrabaho nila Papa, na yung girlfriend niya na pinapaaral niya ay may iba ng kinakasama dito sa Pilipinas. Grabe. Grabe. Grabe yon. Ang sakit. Parang binigay ko sa'yo lahat eh. Kung tutuusin, binigay ko sa'yo lahat. Parang ganun yung experience nung nasa abroad eh. Ako mag-isa dito, OFW ako, malayo ako sa pamilya ko. Kumikita ako ng pera, nagsasakripisyo ako. Tapos ikaw, gusto mong makapagtapos ng pag-aaral, tutulungan kita. Kasi mahal kita eh. Tapos parang ito yung ibabawi mo sa akin. Parang gano'n. So parang ang sakit. Sabi ng tatay ko sa akin nung kinukuwento daw yon nung katrabaho niya, grabe daw ang iyak. Siyempre sobrang valid naman kasi talaga nun. Tapos ang pagkakakuwento pa daw sa kanila, yung kinakasama daw or yung bagong kinakasama daw nung girlfriend, parang mga tsismosa talaga kayo, eh, 'no? Yung bagong kinakasama daw nung girlfriend, tricycle driver. Well, no offense naman po sa mga driver, sa mga tricycle, 'di ba? Parang siyempre thank you so much po, saludo po ako sa mga driver. Pero parang yung ano kasi, hindi ka man lang nagsabi doon sa nagpapaaral sa'yo na may iba ka ng mahal. Siguro matatanggap niya pa yun, eh, kung aaminin mo sa kanya. Tapos mahiya ka na lang din na 'pag nagkatrabaho ka sabihin mo na babayaran mo siya.
Ganun na lang din kasi wala na-betray mo kasi yung taong nasa abroad na tunay na nagmamahal talaga sa'yo. Well, di ko naman sinasabi na hindi ka tunay na minamahal ng tricycle driver na yan, di ba? Pero sana kinausap mo siya. Sana sinabi mo na wala na, may iba ka ng mahal para may maayos kayong communication. Tsaka para may closure din yung nandun sa abroad kasi malayo siya sa pamilya niya eh. Wala siyang ibang kakapitan dun kundi yung mga katrabaho niya, 'di ba? Kaya wala lang, ang sakit-sakit lang niyang isipin. Ayun, sana nasa mabuting lugar ka ate, kung nasaan ka man. And dun naman po sa katrabaho ng tatay ko, sana sobrang yaman mo na. To the point na kaya mong pag-aralin lahat ng mga taong hindi nakapag-aral sa Pilipinas. Grabe naman yun. Hindi, sana po ikaw ay masaya na, 'di ba? Sana po masaya ang puso mo. Iyon. Ay, nakataas pa yung paa, oh. Talaga nakikinig-kinig ka lang diyan, eh, oh. Oh, game na. Next na chika na tayo. Oh, masakit 'no? Aray. Pero kailangan natin mag-proceed sa ating next chika. Alangan namang upuan natin 'yon. Next na tayo. Ang ating next na chika ay nabasa ko na ito, ichi-chika ko na sa inyo, makinig na kayong lahat. Pero bago yan, gusto ko lang pong sabihin na pasintabi po sa lahat ng mga kumakain diyan, kakain pa lang at may balak kumain dahil ang susunod po nating i-chika ay, tungkol sa EAT. So, pasintabi na po, okey? Tigil niyo muna yan or tapusin niyo na agad. Pause niyo muna tapos tapusin niyo yung kinakain niyo saka niyo panoorin. Gano'n na lang po. Okey, mag-proceed na po tayo. Ito na ang chika ko. Yes! So this chika is from K. Letter K, pero ang spelling ng kanyang pangalan ay C-A-E. K, wow, arte. So grade 1 daw si K nung nangyari daw ito sa kanya. Maulan daw sa kanilang baryo at saka yung kanilang eskwelahan ay malapit sa bukid. Ganyan. So ngayon, pumasok na siya sa school, normal lang, kalmado, hanggang sa meron daw biglang palaka sa pinakadulo ng kanilang classroom. Eh si Kay, malapit siya sa dulo or nasa dulo si Kay ng upuan. So na malapit siya dun sa mga palaka. So ngayon, nagulat siya kasi, "Ay, may palaka, ano ba yan? Bakit may palaka?" Yung teacher daw nila that time, sobrang naiinis. Sobrang napipikon daw, parang ano ma'am, red days mo ba? Ano ma'am, menopause ka na? Magme-menopause ka na ba? Bakit naman grabe naman ang init ng ulo mo naman? Pero sobrang init daw talaga ng ulo ni ma'am. So syempre dumagdag pa yung mga palaka, binuhusan daw ni ma'am ng tubig yung mga palaka para daw umalis. So ngayon, ayun, umalis na daw yung mga palaka, nabuhusan na daw ng tubig. Si Kay, normal lang naman daw, sabi daw ng teacher nila, "Class, ayoko na may lalabas ngayon, ha? Wala mo na magsi-CR, wala mo nang pupunta ng kantin, focus kayo dito sa akin. Magtuturo ako, okay?" Sobrang sungit daw, ganun daw si ma'am. Siyempre si Kate, takot na takot siya. Hindi niya, "Uy, bawal daw." Eh, biglang sumama yung pakiramdam ni Kay. Biglang sumama yung tiyan niya. Hindi niya maintindihan na parang, "Aray, aray, aray, ang sakit talaga ng tiyan ko." Ganon. Grade 1 eh. Eh, bawal magpaalam. Bawal lumabas. Papagalitan ni teacher. Meron daw isang kaklase niya naglakas ng loob magpaalam para mag-CR. Taas ng kamay, "Ma'am, ma'am, puwede po bang mag-CR?" "Hindi, walang magsi-CR, diyan ka lang." "Wala, sabi ko 'di ba, wala munang lalabas." Sabi daw ni ma'am, eh, di mas natakot si Kay, ang sakit-sakit na ng tiyan niya. Ebak na siya, eh, pero ayaw nga ni ma'am magpalabas. Hanggang sa may gumanda. Akala niya tiyan niya nung una, pero may naramdaman siyang basa sa may puwet niya. Buti na lang daw at naka-PE uniform sila that time. So ngayon, hindi niya masyadong pinansin. Hinayaan niya lang. Hanggang sa sobrang sakit na daw ng tiyan ni Kay, nararamdaman niya na daw na nagdidrip. Nararamdaman niya na daw na nagdidrip daw yung kanyang EAT kasi mamasa-masa. Sabi ko sa inyo eh, huwag kayo kumain eh. So ngayon, sobrang kinakabahan na siya kasi parang, parang paiyak na siya pero pinipigilan niya yung luha niya hanggang sa may nagsalita ng kaklase. "Ano yun, ang baho?" Sabi. Di siya umiimik, kalmado lang siya, tahimik lang siya, hindi siya kumikibo. "Teacher, ang baho po." Amoy naman daw yung teacher. Parang wala naman.
Wala naman ako naamoy. Maya-maya pa, yung electric fan pumunta sa kanya. Tapos umikot na naman yung electric fan. So, syempre, yung amoy from... So, syempre, yung amoy na yung amoy na galing dun sa pwesto niya ay lumipat papaganon. So, naamoy ng mga kaklase niya, paho, paho, sino tumayo? Ganyan-ganyan daw sila. Hindi daw talaga umiimik si Kay hanggang sa nag-volunteer na daw magsalita yung kanilang president, class president. Kay, sino ba? Sino ba yung tumae? May tumae ba sa inyo? May nakaapak ba sa inyo ng tae? Tapos, todo deny naman daw lahat ng mga kaklase niya. Si Kay din daw, hindi nagsasalita. Hanggang sa may nagsalita daw kaklase. Baka ikaw yun, ikaw yung nagsasalita, nang bibintang ka pa. Sabi daw, sabi daw ng yung isang estudyante. Siyempre, yung president, tumahimik na kasi hindi naman siya yung tumae eh. At saka ayaw niya ng magdaldal, baka siya papagbintangan kahit hindi naman talaga siya yung natae. Wait lang, may nakalimutan ako sa chika. Meron daw nagtanong sa kanya, nakaklase niya, kung bakit daw basa yung pants niya. Sabi daw nung kaklase niya na, ay, bakit basa yung pants mo? Sabi naman daw niya, ay, di ba nagbasa si ma'am kanina ng mga palaka? Kaya nabasa din ako. Ganon, so hindi na siya pinagsispetsyahan. Sispetsyahan? Suspetsyohan? Sispetsyo. Basta mag-proceed na tayo, basta hindi na nalaman. So hanggang sa natapos daw ang klase nila, na hindi daw nila nalaman kung sino yung tumae. Yeah. So ngayon, sinundo na daw si Kay ng kanyang ama. Sabi daw ng tatay niya, bakit ang baho mo? Nakaapak ka ba ng tae? Sabi niya, Papa, tumae po ako sa puwet ko. So umuwi na daw sila. Pagka-uwi daw sila, pinagalitan daw siya ng tatay niya. Ano mo sinasabi ko sa'yo? Bakit hindi ka mo lang, di ka nagsiya? Bakit di ka nagpaalam sa teacher mo? Bakit Hindi po eh, kasi po, galit po si teacher. Tapos si father naman, nagalit siya kasi nga siya yung naglinis kay Kay, siya yung naglabadong damit ni Kay, tapos ending daw, pinalo daw si Kay. Ayun lang, father, ba't mo yung ginawa? Di alam nung bata. So kaya ko siya pinili kasi bakit mo papaluin ng isang bata na wala namang ginawang masama? Masama ba na natae siya? Hindi naman, 'di ba? Natakot siya dun sa teacher. Dapat tinanong mo muna yung anak mo kung bakit siya natae, bakit hindi siya tumae sa CR bago mo siya pagalit-galitan at palu-paluin. Ay, Diyos ko. Wag pisikalin yung mga bata na wala namang alam. Hindi pa na-develop yung frontal lobe niyan. Anyway, mag-proceed na po tayo sa ating next na chika. At gusto ko lang po sabihin sa inyo na 6 chika po pala tayo ngayon. Oo, 6. 6 ang napili kong chika para sa ating second episode ng podcast. So mag-proceed na tayo sa ating next na chika. Nabasa ko na ito. Ito chika ko na sa inyo, kaya naman po, syempre, makikinig kayo. Dapat lang. 'Di ba? Andito kayo eh. Okay, i-build up muna natin yung story. So ganito kasi, na alam nyo yung feeling na parang sunod-sunod yung dagok ng buhay nyo. Pero hindi siya ganun kalalang na dagok ka. Like for example, hindi ka agad nakasakay ng tricycle, hindi ka agad nakasakay ng jeep, tapos naiirita ka na agad. Tapos pagsakay mo pa ng jeep, meron pang hindi kumukuha ng bayad mo, so nadagdagan na naman yung inis mo. Pagdating mo sa pupuntahan mo, meron na namang aberya na nangyari. So parang, ano ba to? Bakit na pala namin nangyayari na aberya sa akin? Hanggang sa maiiyak ka na lang, ganon. So about doon, yung ating ichichika ngayon. So this chika po is from Ashley. So si Ashley, naiyak daw siya dahil sa inis. So si Ashley kasi graduating siya, parang di ko alam kung senior high or high school, basta ganon. Yung kapatid niya ay nagpapahintay daw para sabay daw silang uuwi. Ngayon, itong si kapatid, hinihintay niya. Hanggang sa nalaman niya na una palang umuwi. Di nainis siya. Parang ayun yung unang kumuha ng pika niya. Parang ay, pato, kakainis na. Okay, sige. So ngayon, pauwi na siya. Kasi nga, nauna na yung kapatid niya eh. Sobrang init, wala siyang dalang payong. Alam mo, naglalagkit na siya sa init, sa tirik ng araw, tapos wala siyang payong. So, nadagdagan na naman yung pikon niya, nadagdagan yung inis niya. Parang, ang init-init naman. Kakainis, ang init. Ganon. So, ngayon, umuwi na siya. Pagkadating niya ng bahay, since init na nga siya, nakita niya ngayon yung kapatid niya. Di mas napikon siya kasi, ito, nagpapahintay. So, umuwi na pala, katutok pa sa kanya electric fan.
So ngayon, hiniram niya yung electric fan ng kapatid niya. Pero nga muna ng electric fan, please, ang init-init. Ayaw daw magpahiram ng kapatid niya. So nadagdagan na naman yung nadagdagan na naman yung inis niya. Para ano ba naman tao? So ngayon, kailangan niya ng kumain. Kakain na siya. Andun sa pagkainan, si Ashley at ang kanyang lola. So ganito ang nangyari. Habang nakain, dumating na ang parang graduation picture ni Ashley. Sabi ng kanyang lola, dumating na pala yung ano mo dyan, ha? Dumating na pala yung graduation picture. Magkano nga ang binayad ng mama mo dyan? So, syempre, naiirita siya. Parang wala siya sa mood, sabi niya sa lola niya. Hindi ko po alam eh. Bakit hindi mo alam? Hindi ko na po maalala. Ay, bakit hindi mo maalala? Hindi ko na nga po alam. Alamin mo. La, hindi ko na nga alam. Dapat alam mo yan, oo. Bakit ganito naman yung picture mo? Bakit pare-parehas? La, magkakaiba po yan. Hindi, tignan mo, parang dinuplicate, pare-parehas lang, oh. Bakit ganito yung picture na dumating sa'yo? La, magkakaiba nga po yan. Yung isa po, may diploma, yung isa naman po wala. Ay, bakit hindi? Magkakaiba talaga. La, ano ba? Ano ba? Lola, ano ba? Hanggang sa naiyak. Hanggang sa naiyak na daw siya kasi paulit-ulit. Paulit-ulit talaga. Ano ba yan? Hindi ko nga alam. Magkaiba nga yan. Kaya ganun daw yung ano niya. Hindi niya naman daw sinigawan si lola niya, pero naiyak daw siya. Tapos nagulat daw yung lola niya, bakit ka naman naiyak? Bata talaga naman, bakit ka naiyak? Sabi naman daw niya, kasi paulit-ulit ka lola eh. Ulit-ulit ka kasi. Talaga tong batang to, oh. Paulit-ulit lang nagtatanong ang lola. Umiyak na! Ay, talaga. Teka mo, bunso. Yung kapatid mo naiyak. Pinagtawanan daw siya. So, syempre, bilang si, bilang si Ashley ay pikon na kanina pa. Di niya na daw napigilan. Naiyak na daw talaga siya. Tapos tinawanan pa siya. Parang, pero love na love naman daw talaga niya ang kanyang lola. Siguro malabo lang talaga ang mata na ni lola, kaya hindi niya makita kung ano yung difference ng picture. Pero grabe lang daw talaga, dumagdag pa. Parang, parang hindi ko naman kailangan ng kausap ngayong araw na to. Naiinis lang ako ngayong araw na to. Pero bakit ka ganyan la? Yun. Wala lang, kaya ko siya napili kasi may mga ganyang time talaga sa atin na parang hindi siya, for me hindi ko siya gagawing mababaw na dahilan ng pag-iyak mo. Para siyang ano, parang way din siya para mas malabas mo yung emosyon mo. Parang wala bigla kang nag-breakdown kasi wala na, hindi mo na kinaya. May siguro nagsimula yung inis mo kasi hindi ka hinintay ng kapatid mo, sabi sabay kayong uuwi, 'di ba? Pero kung iisipin mo siya, sobrang valid nung pag-iyak niya kasi baka nape-pressure siya sa buhay niya or may iba pa siyang mas deeper meaning, na-trigger lang talaga siya kaya napa-breakdown talaga siya, gano'n. So, parang naiintindihan kita, Ashley, sa'yo ako. Ganyan din ako, sobrang valid ng feelings mo, gets kita. Okay, ang ating next na chika po ay, horror. Uy! Uy, 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 horror, shit, nakakatakot. Okay na, simulan na natin 'to. Mabilis lang 'to, as in parang, mabilis na chika na horror chika lang. So, nabasa ko na ito, ichi-chika ko na sa inyo, kaya naman makinig na po kayong lahat. Game na. Ito na ang chika ko. So, this chika is from Ariel. So, ngayon, ito daw ay ikinuwento sa kanya ng kanyang ama, ng kanyang tatay. Doon kasi sa bahay nila ay kasama daw nila yung mga pinsan niya, saka yung lola nila. Tapos, may bata daw siyang pinsan na kailangan ng babysitter or kailangan ng taga-alaga. Ganon. So ngayon, nakahanap na sila ng taga-alaga ng kanilang pinsan na bata. Sakto daw, 3:00 ng madaling araw. Kwento to ng tatay niya kay Ariel tapos kinento sa akin ni Ariel. 3:00 ng madaling araw, naglalaba daw ang kanyang babysitter nung bata. So, naglalaba ganyan. Ngayon, tapos nang maglaba, magsasampay na, o
ayun, magpapahinga na. So, umakyat na daw sa taas yung kanilang babysitter. Yung bahay kasi nila, pag akyat mo ng taas, merong kusina. Makikita mo agad yung kusina. Tapos, katabi ng kusina, yung kwarto. So, sobrang dilim daw. Pero, ang tanging ilaw na nakabukas lang daw ay yung sa kusina. Nakabukas din daw ang pintuan ng kwarto. Kasi, hindi ko alam bakit nakabukas. Nakabukas eh. Nakabukas din daw. Tapos, natutulog daw doon sa kwarto na yon yung lola nila. Kung saan, kapag akyat mo, makikita mo yung lola nila na natutulog. Ganon siya, kasi nga nakabukas yung pinto. Ganon. So, pag akyat mo, kusina, pintuan ng kwarto, tapos si lola nakahiga, natutulog. Si nanay, tawagin nating nanay. So, sobrang dilim daw. Ngayon, paakyat na daw si babysitter, paakyat na, kasi tapos nang maglaba eh. Pag akyat niya daw, may nakita daw siyang bata doon sa may pintuan sa kwarto kung saan natutulog si nanay. Yung bata daw medyo mataba, medyo chubby. Tapos, sobrang itim daw ng mata. Ngayon, yung babysitter, hindi daw makagalaw, nanginginig, at sobrang nanlalamig. Ngayon, nakatingin lang daw siyang ganyan. Bigla daw tumalon yung bata doon sa nanay. Pero ano to entity to yung bata daw na nakita niya na maitim yung mata, maputi, sobrang puti daw nung bata. So yung itsura nung bata, medyo chubby siya, tapos sobrang puti niya, tapos sobrang black daw nung eyes. Ngayon, parang naglalaro. Bigla daw tinalunan yung nanay. Tapos, pagkatalon daw, yung talon daw niya, paupo. Yung parang tatalon ka, tapos paupo yung landing mo. Tapos, nung pagkaupo niya daw dun sa nanay, unti-unti daw gumagalaw yung ulo niya, dahan-dahan, tumingin. Ah! Wala pa. Yung bata, wait lang kasi natatakot ako kaya kailangan nating mag-react. Wait lang. Uy. Yung bata daw, unti-unti daw, dahan-dahan daw, lumingon yung ulo, tapos tinignan daw ng masamang-masama yung babysitter na nandun sa may hagdan. Uy! Tapos after daw nun, takot daw yung babysitter, sigaw daw siya ng sigaw na, ganyan. Tapos, ayun, natulog na daw, kinaumagahan, ikinuwento daw ng babysitter doon sa tatay. Sa tatay ni Ariel, yung nangyari. So, ayun, pagkakwento, sinabi daw ni tatay ni Ariel na dati daw sementeryo yung tinitirhan nilang bahay. So, yung parang bahay doon, village doon sa kanila, dati daw yung sementeryo. So, ngayon, ito daw si babysitter, nag-resign na at hindi na daw bumalik doon sa kanila. Dahil nung gabing yon sa nakita niya. Whew! Diyos ko po. Kailangan kong tumawa, kailangan kong maging masaya kasi ayoko matakot. Pero syempre, hindi naman tayo matatapos ng natatakot tayo, di ba? Hindi natin tatapusin ng gano'n. Dapat pala inuna ko to. Kasi natatakot ako. Pero anyway, magpo-proceed na po tayo sa ating last na chika para sa ating second episode. Yes! Okay. So, ito na. Nabasa ko na ito. Ichichika ko na po sa inyong lahat. Kaya naman, makinig na po kayo. Game na. Ito na. Ang chika ko. Yes! Okay. So, this chika po is from Shai. Kapangalan mo actually yung friend ko. Anyway, si Shai kasi, OFW daw yung parents niya. Okay, so ang nag-aalaga daw sa kanya ay lola niya. Ha? Naman di tayo natigil sa mga lola ha. Since nakatira nga siya sa lola niya, inaalagaan siya ng lola niya, ganyan. Yung CR daw kasi ng bahay nila ay sa first floor lang. So every time na matutulog daw sila sa kwarto nila sa second floor, may bit-bit daw si lola niya na arinola. Tapos, mga madaling araw daw yun, ihi na daw siya. Hindi niya daw maintindihan yung sarili niya. Ayaw niyang bumaba. Natatakot siya. Matatakotin din kasi to si Shai eh. Tapos, backstory lang din, yung kama daw kasi nila, king size bed. Tapos, yung dulo ng kama daw nila, kung saan yung ulunan,
ay may awang daw ng konti. So may space daw sa likod nung higaan nila sa may bandang ulo. Tapos, di natutulog siya. Tapos nagising siya ng madaling araw, ihing-ihi siya, hindi niya mapigilan yung ihi niya. Ayaw niyang bumaba kasi nga natatakot siya. At the same time, ayaw niya din daw umihi sa arenola. Kasi sobrang overthinker nga niya na baka mamaya kapag umihi ako sa arenola, biglang may lumabas na Annabelle sa ilalim ng kama. Tapos baka mamaya may sumundot ng pet ko. Tapos yung tipong gano'n, yung sobrang natatakot daw talaga siya. So ngayon, ang naisip niyang way para hindi na siya, para mapigilan niya yung ihi niya, ay matulog na lang ulit. So natulog na lang siya ulit. Nagising siya. Hindi niya na naman napigilan, ihing-ihi na naman siya. Ayaw niya ngang sumi-R at ayaw niya ngang gamitin yung arenola. So ang ginawa niya daw, doon daw siya umihi sa awang nung kama nila sa may ulunan. So umihi daw siya doon. Ayun, so umihi siya doon. Hanggang sa, nakahinga daw siya ng maluwag at okay na, solved. Problem solved. Higa na ulit, natulog na siya ulit. Hanggang sa hindi daw napansin ng lola niya na may ihi siya doon. So ang ginawa niya, inulit-ulit niya daw. So ilang beses daw siyang umihi. Kadiri. Ilang beses daw siya umihi doon sa may bandang ulunan nila. So, syempre, hindi naman daw nalalaman ng lola niya, di tuloy-tuloy ang pag-ihi niya. No? Di ayun na. Doon na siya umiihi. Kasi nga, ayaw niya sa CR Ayaw niya din sa Arenola. Natatakot siya Di doon na lang siya iihi. Hanggang sa may naamoy na daw yung lola niya na mabaho. Sabi daw ng lola niya, Apo, naaamoy mo ba yun ng baho-baho? Hindi po, lola. Hindi niya daw naaamoy. So sabi na lang ng lola niya, baka yung mga manok dyan sa likod baka mga manok lang yun, babaho yung mga manok O, sige, hinahayaan na lang natin. So hinayaan na lang daw ng lola, ganyan. Hindi na lang daw pinansin. Hanggang sa, grabe na daw talaga yung amoy, hindi na daw talaga maintindihan ni lola. Hindi na daw talaga niya maintindihan kung saan nanggagaling yung amoy. Pagkatingin daw sa ilalim ng kama, ayun, nakita daw ng lola niya na puro ihi at tuyong ihi daw ang laman ng ilalim ng kama nila. Ay, galit na galit si lola. Talaga naman sinong hindi magagalit, di ba? O, galit. Galit na galit daw talaga si lola sa kanya. Pinagalitan daw siya ng kanyang lola. So, after daw na magalit ng lola niya, ayun, hindi niya na daw inulit. Naman. Ang mahalaga, natututo. Pero buti na lang at hindi mo na inuulit yun. It's an experience, di ba? O, ngayon, meron kang funny story na ikikwento sa mga taong nakapaligid sa'yo. O, grabe, ikaw ang bida. Ayun. At ayun, tapos na. Wala na tayong chika. Grabe. O, iiwan nyo na agad ako. Hindi pa ako nag-outro. Grabe naman yung mga yan, no? Pagkatapos ko kayong kwentuhan, at tapusin nyo agad tong chika na to, i-out nyo agad. Di nyo muna ako papakinggan kung anong sasabihin ko sa mga dulo. Closing remarks pa. Hindi. Gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa akin. And wala, ayun na yung chika natin eh. Sana nag-enjoy kayo. Kasi ako, nag-enjoy talaga ako. Grabe. So, ayun na nga po. Sa lahat po ng mga taong gustong mag-share ng kanilang chika, pwede po kayong mag-visit sa profile ko sa IG, sa TikTok, at sa Facebook. So, dun po sa bio ko, may link po doon kung saan pwede nyong i-click dahil safe po yung link na yon. At makikita nyo po doon yung share your chika and share your chikret. Pwede po kayong mag-share parehas, bahala kayo kung anong trip nyo sa buhay. Sige lang, i-share nyo lang. Kasi syempre, kapag hindi kayo nag-share dyan, anong content ko? Di ba? Ano yung papalabas natin? wala kayong papakinggan. Kaya naman, ayun na nga po, i-share nyo na yan kung saan lang naman kayo komportable, hindi ko naman po kayo pinipilit. Ayun, sana po nag-enjoy kayo. Maraming salamat po talaga. At wala na akong masabi. As in, thank you so much. Hindi ko alam kung paano matatapos to. Basta bigla na lang mawawala.